Aling Susing, wala ba talaga kayong kalamansi? Nako iho, hindi talaga ako naglalagay ng kalamansi sa mga lugaw ko noon pa man. Magsuka ka na lang. Parehas din naman pampaasim yan eh. Ganun po ba? Kung sabagay, masarap din naman po ang suka ninyo. Huwag ka na kasing maghanap ng wala. Masarap naman yan kahit walang mga ganon. Sige na nga po, Aling Susing. Sa totoo po niyan, sa dami po ng lugawan na nakainan ko sa tanang buhay ko magpasa hanggang ngayon, bukod tanging kay Aling Susing lang talaga yung walang kalamansi. Oo, may mga taong hindi naman naglalagay ng kalamansi sa mga lugaw nila. Pero ako kasi ever since noong bata pa lamang ako, naglalagay talaga noon. Yun kasi ang turo ng tatay ko sa akin. Pero huli ko na po nalaman kung bakit walang kalamansi sa lugaw ni Aling Susing. Bago po natin ipagpatuloy ang kwento, magpapakilala muna ako at babati, Sir Paul. Ako po si Richard. Malapit na po mag-senior sa kasalukuyan. Itong ibabahagi ko po sa inyo, nangyari po ito noong bata pa ako, sa lugar po ng Tondo. Kung tama po ako ng pagkakaalala, siguro mga 13, 14, 15, yan po yung edad ko noon. Basta high school pa po ako noon. Noon po kasi, bigla po may nagtayo ng bagong lugawan doon sa lugar namin. Hindi naman ito malaki, hindi rin magarbo o magaganda ang disenyo. Sadyang bago lang din talaga sa amin. At noong mga panahon na iyan, may mga lugawan din naman po. Yun nga lang, nang matikman ko po ang lugaw ni Aling Susing, talagang nagbalik sa akin yung lasa ng luto ng aking tatay. Yung tatay ko kasi noong mga panahon na iyon ay wala na. Kamamatay lang po, mag-iisang taon na. Inatake kasi ito sa puso. At noong mga panahon na iyan, nalulumbay pa rin ako sa kanya. At nang matikman ko ang luto ni Aling Susing, nasabi ko talaga sa sarili ko na parang ganoon ng luto ng yumao kong tatay. Kaya mulat sa pool, kapag may pera ako, kumakain ako ng lugaw ni Aling Susing. Ang masarap pa kasi doon, bukod sa lugaw, masasarap din yung ibang mga pagkain niya. Tokwa, baboy, lumpia, puto, itlog. May chicharong baboy pa nga. Dati hindi pa uso yung overload. Pero nung mga time na yun, parang ganun na ganun nga rin po yun. Ang talagang pinagkakaiba nga lang sa lasa nila, walang kalamansi. Dati kasi yung tatay ko naglalagay talaga ng kalamansi. Alam mo yung konting asim lang ba sa lugaw? Sinong makakarelate dyan? Anyway, buti na lang din talaga. Masarap ang suka ni Aling Susing. Maanghang-anghang. Tapos manamis-namis na, maasim-asim na maumami. Kaya bawing-bawi din talaga sa lasa. Mabilis pong nakilala ang lugawan ni Aling Susing noon. Kahit hindi kalakihan ng lugawan ito, hindi kagandahan, nagkaroon siya ng maraming customer kasi iba talaga ang sarap ng luto niya. Tapos 24 hours pa ang operasyon niya. Katulong din kasi niya yung ilan sa mga anak niya. Sa umaga siya ang nagbabantay. Tapos sa gabi naman, ang nagbabantay naman ay yung mga anak niya. At sa totoo lang, yung isa sa anak niya na kaedaran ko lang din. Type ko, si Sonia. Ito ang bunsong anak ni Aling Susing. Kaedaran ko lamang ito. Hindi siya nakapag-aral noong panahon na iyon dahil kalilipat nga lang daw nila. Galing daw kasi silang kapis noon. Hindi na nakahabol sa school year. At sa paulit-ulit kong pagpunta at pagkain doon, talagang naging kaibigan ko na rin ito si Sonia. Dati, umaga ako kumakain. Pero dahil nga kay Sonia, tinitiis ko ang gutom ko. Hindi na ako kumakain ng hapunan sa amin. Para gabi-gabi, kakain na nga ako ng lugaw. Oh Richard, kakain ka na naman ng lugaw? Hindi ka ba nagsasawa sa lugaw namin? Nako, hindi. Ang sarap kaya ng luto ng nanay mo. Isa pa, nandito ka kasi. Ano? Wala ka ako. Pabili na nga ako ng palagi kong in-order. Damihan mo tsaka tokwa, tsaka baboy. Itog na rin tsaka puto. Ikaw pa, malakas ka sa akin eh. Yun.
Siyempre habang kumakain ako, nakipagkwentuhan pa ako kay Sonia. Mabait kasi talaga ang babae na yun. Maganda na, nakakatawa pang kausap. Ako sa totoo lang hindi ako malapit sa mga babae. Pero kay Sonia, sa kanya lang talaga ako nagkaroon ng lakas ng loob. 11:00 po ng gabi. Hindi ko na malayan ng oras. Masyado ako nalibang sa pakikipagkwentuhan kay Sonia. Nang maya-maya po, may dumating pong isang nakatricycle. May dala-dala itong maraming container. Bumaba ang may sakay. Isang lalaki na medyo may edad na. Siguro mga 50s, mga ganyan. Iha, nandyan ba si Susing? Si nanay po. Wala po. Bakit po? Nag-order kasi siya ng karne. Bayad na ito. Dito ko na lang ba ilalagay? Wala po kasing sinabi sa akin si nanay eh. Pero kung bayad na naman po, sige po, tatanggapin ko po. Marami po ba yan? 5 kilo lang naman ang in-order niya. O heto iha. Inilapag ng lalaki ang isang balde. Sa loob noon ay maraming plastik ng sari-sariwang karne. Hindi ko na po inintindi pa. At dahil bayad na nga raw po ang karne, iniwan na lang ito noong misteryosong lalaki. Tapos walang ano-ano ay umalis. Madaling-madali nga ito. Si Sonia naman, takan-taka kasi wala talagang sinabi ang nanay niya. Hanggang sa maya-maya, may dumating pa pong isang babae. Ate po ito ni Sonia. Magiging kapalitan ito ni Sonia. Si Sonia kasi hanggang 1:00 lang. Nag-usap-usap lang sila saglit doon. Ako naman, talagang binagalan ko ang pagkain ng lugaw kahit mag-iisang oras na ako doon. Plano ko kasing ihatid si Sonia hanggang sa pag-uwi niya sa kanila. Alam niyo naman yung mga diskarte nating mga lalaki, hindi ba? Gagawa talaga ng paraan para alam niyo na makapagpapogi points. Pero laking gulat ko na lamang po. Nang mula doon sa kusina kung saan nag-uusap si Sonia pati ang ate niya, bigla ko silang narinig na nagsisisigaw. Siyempre dahil ako nga ang lalaki, madali akong tumakbo doon sa loob. At laking gulat ko na lamang po nang doon sa mga balde na dinala ng lalaking kani-kanina lang, nakakita ako ng isang putol na kamay ng tao. Hindi ako makapaniwala. Napakabilis po na nangyari. Hanggang sa may nagdatingan na nga po mga barangay tanod, pati mga pulis, at yung buong pamilya ni Aling Susing. Nandoon na rin po. Sa ibabaw kasi ng balde, may mga normal na karne ng hayop nga talaga. Pero sa ilalim, napakaraming karne ng tao. At merong sulat doon na ang sabi, "Huwag na kayo magpatuloy ng negosyo ninyo. Dahil kung hindi, kayo ang isusunod namin." Pagbabanta, pananakot, ang suspecha tuloy ng mga pulis. Baka yung pagbabanta na iyon galing sa mga may-ari ng mga lugawan. Kasi napakabilis nga talaga ng paglago ng negosyo ni Aling Susing noon. Baka naiinggit, nagagalit, o kung ano paman, kasi nauungusan na nga sila ni Aling Susing. Ganun pa man, hindi naman po nagpatinag si Aling Susing. Malaki rin pala ang pamilya nito. At may mga anak pa nga raw siyang sundalo at mga pulis. Akala ko nga nagmula sila sa mahirap at maliit na pamilya. Pero sa pagpapatuloy po ng kanilang negosyo, unti-unti na po nilang napaunlad ang kanilang lugawan. Ano akala nyo? Mga aswang sila? Hindi, no? Dahil ang suspecha nila, hindi yun nagmula sa mga may-ari ng lugawan. Bagkus, nagmula yun sa isang aswang. Isang aswang na gustong mambiktima, gustong makapagyanggaw. Dahil alam nga nila na hindi gumagamit si Aling Susing ng kalamansi sa kanilang lugaw. Ang kaso, ang malaking katangahan daw ng matanda na aswang. Mukhang nagkamali daw ito sa proseso ng pangyayanggaw niya. At mukhang nawala ng epekto, kaya kahit hindi nalagyan ng kalamansi, nabuking ang kanyang binabalak. Maraming alam sa mga ganoong klaseng kababalaghan ang pamilya ni Aling Susing, pati ni Sonia, kasi nagmula sila sa probinsya ng Capiz, kung saan talamak nga raw talaga
ang mga kwentong mga kababalaghan. Mula po noon, hindi na po naulit pa ang ganoong insidente. Naging maingat na po sila. At kagaya ng gusto ng karamihan, lalo na ako, nagkaroon na po sila ng maraming kalamansi doon sa lugawan nila. Siya nga pala, sa ngayon po, asawa ko na po si Sonia. Hindi ko na siya pinakawalan pa. Ang malungkot nga lang po, mula noong mamatay si Nanay Susing, nahinto na rin po ang lugawan niya kasi wala na pong mag-aasikaso. Gusto kong asanang ipagpatuloy, kaso hindi naman ako marunong magluto. Ganun pa man, ang importante, asawa ko ngayon si Sonia at marami kaming mga anak ngayon. Hanggang dito na lamang po, Sir Paul. Sana po nagustuhan ninyo.